Hello everyone. So in this video kay magbuhat tag program nga VB.NET program. So ang atong problem kay calculate total weekly payroll. So mao ang description sa tong problem. A company pays its employees on a weekly basis. The employees are paid an hourly wage for the first 40 hours, and for any hours over 40, they are paid 1.5 times the hourly wage. So for the first 40 hours, kay bayran na to ang employee sa normal nga hourly wage. Pero sa hours over 40 or ang overtime, bayran na to ang employee 1.5 times sa normal nga hourly wage. So, write a VB.NET program that calculates the total payroll for the company. The program should first ask for the number of employees. So, ato say ask kung pila ka buok employees atong i-consider sa pag-calculate sa weekly payroll. Then, for each employee, it should ask for the hourly wage and the number of hours worked in the week. So, kailangan na to ang hourly wage o ang number of hours worked in the week sa usa ka employee para ma-calculate na to ang total pay. Yeah. The program should use a loop to calculate the total pay for each employee and then sum these to get the total payroll. So maggamit tag for loop para ma-calculate na to kung pila ang total pay nga mabayaran sa company sa tanan employees. So mao ni ang expected na to ang output sa tuning kuhaon. Mao na tong himon og guide. So una kay pangayon na to ang number of employees. Then mag-declare ta og kaning n nga variable or number of employees as integer. Yatong ihatag value gamit ang console.readline nga function or ang pag-ask og user input. So ato ni siyang i-parse kay string man na ang i-return na ni nga kuan nga function. So, sunod ani kay mag-iterate na ta sa tanan number sa each employee. So, while nag-iterate ta, dapat natin variable nga makupot sa accumulated nga total pay each employee. So, mao na ang mahimog total pay sa company ana nga week sa tanan employees. So ato siyang i-declare as ang kuan gross salary o ang total net salary. So doon is sila kabok variables. So nga na natog total gross o total net. So declare na to as double. So, dire, mag-iterate na to over each employee. So, mag-start ta at 1, anya mohunong ta until maabot na tong value sa n or ang number of employees. So, kaning pagpangayo sa name sa employee sa pag-calculate sa gross salary o ang pag-display sa kanang sa information about sa salary sa kaning employee ato na isod sa for loop kay mao na ang kaning marag property each employee. So una pangayon na to ang pangan sa employee. So gamito na to ang value sa I as the number of employee.
So mag-declare ta dire og kaning kuan name nga variable a string. Mo ni ang name sa employee. So ato nga tagag value gamit ang readline function. Human kay dire kay atong i-display ang gross salary sa employee, pero para makuha na natong gross salary dapat pangayon sa nato ang hourly wage ug ang number of hours worked in the week sa employee. So ang kaning gross salary kay derived ra ni siya nga variable. So ang kanang gross salary ato nang kuha nang yung mga component nga kuan values. So mana ang hourly wage ug ang number of hours worked. So una na tong hourly wage. So mag-declare na sa takuan wage nga variable. So man ang hourly wage sa usa ka employee. So declare na to as double. Kanya atagan na tog value gamit na sad ang readline function or ang pag-asog out og input. So ato ning i-convert to double. Sunod kay kuha na to ang hours worked in a week. So mag-declare na sa tadirig balik o kuan variable nga hours as integer. So mo gyapon magamit ta og readline function nya ato ray convert to string. So kumana na kuhaon na nato ang kuan ang gross salary. So natay kaning condition nga in consider dire. So naaman toy kaning kuan, naaman toy kaning changes kung naay overtime ang employee. So kung less than or equal to 40 hours ang hours work niya or wala siya overtime, times na nato sa hourly wage. Pero kung nagay siya overtime, ang katong first 40 hours kay times na to sa hourly wage niya, ang katong overtime i-times na to sa hourly wage nga gi-times na to 1.5. So na siya kanang increase kung mag-overtime siya. So ato na i-consider sa pag-calculate sa atong sa atong gross salary. So mag-if ta dire. If hours is less than or equal to 40 or wala siya overtime, mag-declare sa data sa atong gross salary daan. I-declare na to as double. So kung ang hours gani nato kay less than or equal to 40 or wala siya overtime, ang gross kay equals to wage times hours. So wala ray increase kay wala siya nag-overtime. Else if ang hours gani kay mula pa sa 40, so inganay na to pag-calculate ang gross. So gross o dayon sa nato pag-calculate ang first 40 hours katong walay overtime. So wage times 40. So mo na yung katong first 40 hours. Kaya sa pag-calculate sa atong overtime kay
kuhaon sa nato ang kaning wage times 1.5 mo ning katong na-increase unya ang overtime niya. So sa pag-calculate sa overtime kay katarang kuan hours minus 40. So mao ni ang pagkuha sa gross salary kung nay overtime ang employee. So kuman ana naaman tay tax or deduction sa gross salary. So naa diri for example ang gross salary kay 5,000 niya, ang tax kay 20%, so mao ni gikuha na to ang 20% sa 5,000 niya, mao tong i-deduct sa gross salary para makuha na to ang net salary. So una nakuha sa na to ang rate sa tax. So ato lang siyang kuhaon as percentage nga value. So dere mag-declare ta og double nga variable sa atong kuan para sa atong tax nga rate. So ato siyang assignan og value gamit gyapon ang atong readline kay ang user tong pabuton kung pila ang yang rate sa tax. So ato ni siyang i-convert to double gyapon. Yeah, since percentage man ang value sa tong rate, so ato siyang i-divide og 100 para mao tong i-times sa atong gross nya makuha na nato ang value sa tax. So sa pagkuha sa value sa tong tax, mag-declare tag balik og kaning double nga kaning kuan nga variable man atong tax time, so equal sa to gross times rate. So ang kanang rate man atong tax kung pila ka percent ang i-deduct. So ani na nato ko ng atong kuan atong net salary. So mag-declare na sa tag balik og kaning kuan og kaning double nga variable man atong net salary. Ay ang value niya kay gross minus tax. So nakuha na nato ang gross salary sa employee, ang tax o ang net salary niya. So sunod na to buhaton kay since ato mang accumulate ang total pay sa tanan employees, so matong nag-declare ta direct total gross ug total net. So ato ning ipuno ang gross ug ang net dito sa total gross ug total net. So since ang each employee man kay ang each iteration kay nag-represent man og sa each employee, so sa each employee atong ipuno ang ilang kuan, ang ilang gross pay sa total gross sa kinatibuk-an. So yan na to diri ang gross. Yeah, the same sad sa total net. So command dire kung atong tanaw ng atong guide, nakuha na nato tanan ang gross salary, tax ug ang net salary ato i-display. So mo ni ang for each kan employee, mura ni siya summary. So magamit tag right line nga kuan diri. Ato na lang ni ipang print ang mga values nga atong nakuha. So na to ang employee name. So mag-concatenate ra to diri. Sunod ang gross salary. Sunod ang
tax. So kung tanan nato diri ato lang gipang concatenate kay nakuha na nato tanan values. Sunod ang net salary. So mo na ni katong gikuhaan na sa tax. So mo na to, nakompleto na nato ang gipangayo for each employee. So kung example natay tulo ka employee, so mo na tong i-perform each employee. So gikuha na to ang name, gikuha na tong hourly wage ug ang hours work para makuha na to ang gross salary. Kanya gikuha na to ang tax rate para makuha na to ang net pay. Kanya ato na sang gi-accumulate tanan gross ug net pay each employee. So sud ani atong for loop. So kung tanan na to nakuha na nato ang kaning part sa employee. So ang sunod na to buhaton kay atong i-print ang total gross salary sa kinatibuk-an ni og ang total net salary. So ani na magamit ang katong kaning total gross ug total net. So assuming nga ni terminate na nitong loop or na fulfill na nato tanan kailangan sa kuan each employee para ma-calculate natong total net ug total gross ato na i-display. So ana na tong total gross pay ay total gross salary. So mo ni katong walay deduction. Sunod ang total net salary. Mo ni katong tangtangan na sa tax. So i-try na to og paran. So ato na ipatry og run ng atong program. So ato na ipagwas ang output. So kani. So dire kay natay duha ka number of employees. Ay natay duha ka book employees. So na si John Doe. So dire kay ipagwas ang gross salary. So since ang gross salary kay derived man ni siya nga value gikan sa hourly wage og sa rate sa number of hours worked in a week. So kung sa na tong wage og ang hours. So assuming nga 5,000 ang yang gross salary, makaingon ta nga dapat ang yang hourly wage kay 125 anya mo work siya 40 hours para makuha na niya nga gross salary. So ako na ning i-computean. So sunod gyapon na to ang tax rate nga 20% dire. So nakuha na to ang gross salary nga 5,000, ang tax nga 1,000 ug ang net salary nga 4,000. So wala ni siya overtime. So ang kaning net salary mo ni katang gitangtangan sa tax. Ay gross salary nga gitangtangan sa tax man ang net salary. So sunod kay si Jane Smith. So kung assuming nga 4,500 yang gross salary, pwede ta kaingon nga makuha na niya kung ang yang hourly wage kay 2.5 anya mo work sa 40 hours. So sunod nga pa na to ang tax rate nga 20%. So dire nakuha na to nga 4,500 yung gross salary, yung tax 900, yan ang net salary kay 3,600. So since duha man kabuk ang atong employee nga gi-input, so ato nang kuha ng total gross salary o ang total net salary. So ang total gross salary ni sa duha ka employee kay 9,500, yan ang total net salary sa duha ka employee kay 7,600. So try na to nga naay overtime. So ato iparan og balik. So try na to duha ka buok yapon. Pero si John Doe na siya overtime. So try na to og 150 yung hourly wage niya. Mo work siya for 50 hours. So na siya overtime nga 10 hours. So yung tax rate kay 20% yapon. So dire ang gross salary na ni John Doe kay 8,250, yung tax 1,650 niya, yung net salary kay 6,600. So nanay na siya overtime. So ato na i-confirm gamit calculator. So sa pagkuha sa gross salary kung na overtime sa first 40 hours kaya ito times sa normal nga kuan
hourly wage. Yung hourly wage kay 150. So 6,000. So ang kaning 6,000 sa kato paning first 40 hours wala pa ni labot sa overtime. So kung ang yang number of hours work kay 50, so na siya overtime nga 10 hours. So ang katong 10 hours sa totong i-times sa hourly wage times 1.5 para na siya increase yang overtime. So kung tato nga nga overtime niya nga pay. So ang yang hourly wage kay 150 times 1.5. So na siya 225. So ang kanang 225 i-times nato sa 10 hours. So mo na ang yang nakuha siyang overtime. Plus pa jud atong first 40 hours niya nga 6,000. So mo na yang gross salary. So kuan sa nato ang yang ang yang tax. So 20% man natong gibutang, so times nato og 0.2. Kaya ang tax kay 1,650. Unya ang tax ato minus sa gross salary para makuha na to ang net salary. So kung 8,250 yung gross salary niya, yung tax kay 1,650. So 6,600 ang yung net salary. So kung try na to ang employee to kay wala siya wala siya overtime. So sunod gyapon to nato si Jane Smith niya. So mo na ni. Nakuha na to ang ang total gross salary o ang total net salary sa duha ka employee. So i-add na to ang ang gross salary nilang duha. So 8,250 plus 4,500. So nakuha na to ang 12,750. So kung saan na to ang net salary. So kang Jando kay 6,600. Onya kang Jane Smith kay 3,600. So nakuha na to ang 10,200 nga total net salary sa duha ka book employees. So